Bakit nga po ba isa ang sigla sa tumututol po dito sa dito po sa bill na ito, itong 9465 or Digital Media Anti-False Information Act? Ano pong specific na provisions dito ang hindi kayo sang-ayon? Malinaw po yung sinasabi namin sa sigla, no? Dapat nating solusyonan yung disinformation, pero merong mga dangerous provisions dito sa isinusulong na panukala, no, na laban doon sa political speech and freedom of expression natin, no? So merong mga provision dito na pwede magpakulong sa'yo na knowingly and willingly, kunwari nakapag-share ka ng disinformation or fake news na i-post online, pwede ka na kagad makulong dito. Una yon na pwede makapag-target, no, sa mga ordinaryong Pilipino at lalo doon sa mga kritiko ng pamahalaan. Pangalawa, ay meron ding magkakaroon din ng judicial power yung ating pamahalaan para makapagpa-take down, no, ng iba't ibang post online. So maraming pwedeng problema to dahil una, kakailanganin mo na actually ng Supreme Court order para magawa ito. At syempre, labag din ito at overreach ito sa kung ano yung mga pwede natin may post online. At syempre, kung ano na rin yung maaring totoo o hindi. So makita natin yung pagpapalakas, no, ng kapangyarihan ng pamahalaan sa kung ano yung pwede at hindi natin pwede sabihin. At kung mas babasahin pa natin yung overall na panukala ay hindi naman talaga nito malulutas, no, yung problema ng disinformation sa ating bansa. Bagkus, no, ang matatarget lang nito yung mga maliliit na actors, yung mga small fish kung tawagin natin, pero hindi yung roots ng disinformation. Dahil may disinformation, dahil kalakhan, no, ng nagpapakalat ng fake news or disinformation ay yung even yung mga malalaking politiko, mga political clients na alam natin ay nasa sarili na din nating pamahalaan. So halos isang dekada na naming inaaral ang disinformation at ang pinakamalaking mga nagbe-benefit or mga beneficiaries nito ay mga political elite or mga political actors. Pero dito sa panukalang batas ay yung mga karaniwang mamamayan at mga low level ng isang disinformation architecture, yung mga paparusahan at magiging tulad nung nabanggit nyo kanina, magiging sobrang punitive nito na pwede magkaroon ng chilling effects sa kung ano pwede at hindi mo pwede sabihin online. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.